Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo sa aking mga minamahal na kababayan? Sama lupalop kayo ng mundo ngayon na padpad. At welcome uli kayo sa aking channel, Nor Braveheart Vlog. At kung bago kayo sa aking channel, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakihit ang all notification bell para maging updated kayo sa mga video aking i-upload. So ngayon ang ating bibigyan ng konting reaction ay patungkol dito sa isang mayor ng Lanao na kung saan ay todo suporta sa ating Vice Presidente na si VP Sara Duterte dahil na rin sa nanalo dahil sa pagkapangalo o dahil sa binoto nila si Bongbong Marcos ay hindi dahil kay Bongbong Marcos alone kundi dahil sa support nila kay VP Sara Duterte. So kung wala si VP Sara Duterte ay wala rin si Bongbong Marcos. Ang problema, ito ay iniisahan nila si VP Sara Duterte sa halip na magpasalamat itong administrasyon ngayon dahil sa tulong ng ating Vice Presidente ay ginigipit nila. Pero bago natin simulan bigyan ng konting reaction ay isisegue muna natin ang issue dyan dito sa screen na to na itong si magaling na congressman na Ace Barbers na ang sabi niya ang Vice President Sara Duterte impeachment is people decision. Maniwala kayo? Hindi kaya sa kanila lang yon dahil sa kanilang pang political ayuda survival dahil pag hindi sila pipirma walang ayuda, walang pondo sa AKAP, walang pondo sa AIX, walang pondo sa TUPAD, walang pondo sa MAIX. Yun ang sasabihin mo, Ace Barbers. It's not for Filipino decision, but it's a decision of House of Representative kung saan ay mga bataan ni House Representative Speaker Romualdez. Yan ang totoo dyan. Huwag mong gagamitin ang mga sambayan ng Pilipino dahil ito, ipapakita ko sa iyong sample. Sample na against ang sambayan ng Pilipino sa ginagawa niya sa HOR na panggigipit kay VP Sara Duterte at itong pag-sign ninyo ng pag-endorse ninyo ng impeachment kung saan ay kayo ngayon ay binabara ng sambayan ng Pilipino. Ito, ipapakita ko sa iyo, Congressman Ace Barbers, na ikaw ay nagkakamali. Kung hindi, kayo lang yan. Assumption mo lang yan na people's decision. HOR decision yan sa pamagitan ng utos sa inyo ni Speaker Romualdez. Yan. Kasi hindi kayo gagalaw dyan kung wala ang utos ni House Speaker. Yon. At ayon na rin yan sa sinabi ni ex-Speaker Alvarez. Di ba? O ano So ang ipapakita ko sa iyo ngayon, ang sample na mali ka sa sinasabi mong people's decision. Opposite yan. Ito papakita ko sa iyo. Ano yung sinisigaw ng mga tao dyan? Duterte! 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 Yan. Sa Hong Kong yan, sa Singapore yan nung pumunta si Senator Jinggoy Estrada. Diba? Ano yung pinagsisigaw nila sa halip na Jinggoy, Jinggoy, Jinggoy? Ang pinagsisigaw nila Duterte, Duterte, Duterte. Diba? So ano sinasabi mong people's decision? Yan palang mali-mali ka na, Congressman Ace Barber. Huwag mong gamitin mga tao. Huwag mong gamitin. Gusto mo, magpasorbe ka sa ibaba. Huwag kang mag-assumption dyan. Diba? Ito tuloy natin. Ang daming tao. Congressman Barbers, hindi ka ba kinikilabutan? Hindi ba tumatayo yung mga balahibo mo dyan sa Duterte, Duterte? Tapos yung sasabihin mo, people's decision? Ang sabihin nyo, House of Representative sa pamagitan ni Speaker Romualdez, ang decision. Hindi sa mga tao. Binabara nga kayo ng sambayan ng Pilipino. Di ba, Barbers? Isa pa papakita ko sa iyo, isang congressman na nagtantrum, nagtampo, naghagis ng microphone.
Dahil sinisigaw ng tao, ayuda pa more, sign pa more, sign pa more, sign pa more, sign pa more. Ang iba, Duterte, Duterte, Duterte. Eh, ikaw ba naman, hindi ka ba ma-open? Habang nagsasalita ka dyan, sign pa more, sign pa more, di ba? Hindi ka magtatampo dyan, hindi ka magtantrum para kang batang nakawan ng lollipop. Kasi yan, kagagawan nyo yan. So ngayon, alam niyo ang consequences ng inyong ginawa. Tapos magtantrum kayo. O, itutuloy natin to. Tingnan mo to, Ace Barbers. Tingnan mo. Naghahagis ng microphone. Nagtampo si Manong Congressman ni Congressman na Ecleo. Oh. Ayan. Oh. Nagtantrum. Paano ba naman kasi? Ayan kasi nagsasign kasi kayo. Nag-endorse kayo na impeach si Sara Duterte. Hindi ba nyo alam kung gaano kalakas yung support ng mga tao kay VP Sara Duterte at binigyan siya ng mandato ng 32 million na Pilipino tapos igaganyan nyo lang? Hindi ba nyo naisip yan? Nang dahil lamang sa inyong pang-personal na interest? Dahil nga, pag hindi kayo sumama o magpaanib kay Speaker Romualdez, ay wala kayong pang-ayuda. At syempre, yung mga insertion. Di ba? Magkano issue ngayon sa inyo na ipinail ni Speaker Romualdez, nila Atty. Topacio at Atty. Bundok sa Ombudsman? Magkano? 241 billions na insertion na hindi may paliwanag. Oh. So ngayon, yung pangalawang screen na yan, ay ito ang magaling anak ng ating presidente. Si Charis Este. Si Congressman Sandro Marcos. Ang sabi ni Sandro Marcos, ang ginawa na pagpirma ng mga congressman, pagsuporta ng 200 plus na congressman at may humabol pa na 20 plus, ay hindi do yan suhulan sa pagpirma. Suhulan sa pagpirma sa impeachment complaint ni VP Sara ay fake news daw. Anong fake news? Ikaw alam mo, ikaw Charis ikaw Sandro Marcos pareho lang kayo ng ama na sinungaling. Ang ama sinungaling, ang anak sinungaling pa rin. Paano? Hindi ka ba kinikilabutan dyan, Sandro Marcos? Sa pinagsasabi mong yan, ito nga ebidensya video. Isang congresswoman, kinausap niya kanyang mga constituent na kung hindi siya sasama hindi siya mag-sign ng endorsement para i-impeach si Sara Duterte, ay mawalan siya ng ayuda para dyan sa kanyang constituent. Ginamit pa niya ang kanyang constituent para sa kanyang pansariling interest. Yun ang totoo dyan. Papanoorin natin to, Congressman Sandro, para mapanood mo at hindi mo masabing fake news. Hindi ako magpapaka-ipokrito sa inyo. Hindi nga. Hindi na ako na kapag tayo ay hindi kasama sa majority. Pag hindi daw sasama sa majority, ano? Karamihan na nangyayari, nawawalan ng pondo. No! Nawawalan ng pondo. Makinig ka, Congressman Sandro Marcos. Bago mo sasabihin fake news yan. Tama po ba ko doon? Baka mamaya, pag bumoto ko ng impeachment, hindi na natin ito maituloy. Di ba? Kasi yung potong inilaan dito, baka makuha na. Di ba? Nakukuha po ninyo. Yung pag-sign na to, Sandro Marcos, pag-sign na to, it's all about pondo. It's all about ayuda. Dahil mawawalan si congresswoman o congressman ng ayuda o hindi siya mabigyan ng budget ng akap kung hindi siya mag-sign o endorsement para sa impeachment ni VP Sara Duterte. Medyo nabubulol na ako. Maliwanag yan. Ano pang sinasabi mong fake news dyan? Fake news ba tong video? Nakukuha po ninyo. So, ano po ba? Kung kayo po ang nasa kalagayan ko. Gagamitin pa yung mga tao. Ikaw kayo nasa kalagayan ko. Alam mo, Congresswoman, pag ako nasa kalagayan mo, at ako may prinsipyo, sasabihin ko sa mga tao, sasabihin ko sa mga constituent ko, mga kababayan, constituent ko,
ayaw kong pipirma dito sa endorsement ng pag-impeach kay VP Sara Duterte. Pero ang kapalit nito ay wala tayong budget sa ating district. Okay ba sa inyo? Dapat ganun na sinabi mo sa mga constituent mo. Huwag mong gagamitin yung constituent mo na, ay, pag hindi ako pipirma, wala tayong ayuda. Hindi ganun. Pag may prinsipyo kayo, kung may meron kayong paninindigan, dapat itinayo nyo, nasasabihin sa constituent mo, ay ito sa akin, wala tayong budget ngayon, wala tayong ayuda, for better or worse, ito ang gagawin ko, hindi ako magsasign dahil hindi ito makatarungan. Itong endorsement pag-sign ng impeachment kay Vice President Sara Duterte, ito ay gawang pangpolitiko. At dapat ganun ang sinabi. Kasi nga, desisyonan ko to, o hindi ko to desisyonan, may masasabi at masasabi yung kalaban. Tama po ba ako? So, Ang totoo talaga dyan, gusto mo talaga ng ayuda. ano mas iisipin ko? Ako na lang ang sasalo lahat ng mga pambala niya. Di ba? Pero ang importante, nasalig ko yon para hindi kayo Alam mo, Congresswoman, madali na may paliwanag yan sa mga tao kung ayaw mo kung meron kang paninindigan. Madali pa paliwanag yan. Huwag mong gagamitin yung mga tao, mga constituent mo na wala silang ayuda. Hindi talaga mamamatay yung mga constituent mo kung wala silang ayuda. Bago lang yung ayuda nangyari ngayong panahon lang yan. At nung panahon ng pandemya, hindi sanay ang mga tao, mga Pilipino sa ayuda na yan. Huwag mong gagamitin na yung reason o excuses na mag-sign ka doon, mag-endorse ka doon ng impeachment ni VP Sara Duterte para sa ayuda. Ang totoo niyan, pag wala kayong ayuda, wala kayong pagpeperahan. Gagamitin pa ninyo ang sambayan ng Pilipino sa inyong mga kabalastugan. Ito, itutuloy natin. Itong isang mayor ng Maguindanao na si Raida ay talagang itong may paninindigan. Ito, binagit na dito na kung di dahil kay VP Sara Duterte ay hindi nila susuportahan si Bongbong Marcos dahil wala silang tiwala dito. Pero dahil kay Vice President Sara Duterte, sinuportahan niya, partner niya to, tandem, dahil sa paniniwalang continuity at lahat ng programa o build program ng ating nakarang ng presidente na si Duterte ay ipagpatuloy nitong Marcos administration. Pero ano nangyari? Wala. Pati ang ating Vice President ay nabudol. At inamin din ng ating Vice President Duterte na nabudol din siya. Oh. Diba? At sinabi rin ng mayor na to na mula naging presidente si former President Duterte ay naging talagang yung droga sa kanila ay talagang bumagsak. Pero ngayon sa panahon ni Marcos, natatakot na siya at nagsibalikan. Ito panunurin natin at pakinggan. Kasi po ang Kapatagan ay buong sumuporta sa ating Vice President nung eleksyon nila po. Ito ang mayora na talagang may paninindigan, may prinsipyo. Alam po ng mga pamilya Duterte or ang ating mahal na presidente si Digong na laking pasasalamat namin dahil nawala talaga ang droga dito nung time na administration niya. Kung hindi po siya naging presidente, marami pong sanang mga siraulo dito ng mga tao at hindi mo pwedeng iwanan yung mga gamit dahil ninanakaw. Pero nang maging presidente si President Digong ay nawala po yun. At naging drug-free ang Kapatagan. Drug-cleared kami. Yan ang real talk diyan mga kababayan. Yan ang real talk diyan. Talagang nung talagang diniklara ni former President Duterte war on drugs, talagang bumagsak ang produkto o industriya ng pulburon dahil talagang bumagsak sila dahil sa paninindigan at kamay na bakal na talagang kung hindi niyo titigilan, sabi ng ating former President Duterte, ay may kalalagyan kayo. Hanggang ngayon nalulungkot ako kasi paunti-unti na naririnig na bumabalik mga drugs. So
masakit man aminin, talagang yun ang nangyayari ngayon eh. At saka yung mga krimen, talagang nakakalungkot. Ito Talagang Itong lugar namin, binabantayan namin na hindi talaga kami mapasok. Yung aming pag-drug cleared municipality ay gusto namin yung tuloy-tuloy na. So, nalulungkot pa ako ngayon na humaharap ngayon si Vice President Sara na impeachment, na binoto siya ng tao na basta-basta na lang i-impeach ng ilang tao. Kami ay bumota kay Sara, buong munisipyo, landslide po ang boto dito ni Bongbong Marcos at si Sara. Naniwala kami kay Bongbong dahil kay Sara. Kung wala po si Sara sa kanya, hindi po namin siguro mabubuo yung tulong kay yan ang totoo dyan. So ito kasi itong si Bongbong Marcos, no, itong presidente, no, walang utang na loob to sa mga Duterte. Wala talaga. Wala talaga eh. Wala talagang utang na loob. Nakakalungkot eh. Sa kabila ng pagtulong sa kanila ng mga Duterte, na talagang sinuportahan sila dahil sa paniniwalang continuity ng ginawa. Eto, pagtatraidor. Pagtatraidor ang tawag dito eh. Yung tumulong sa'yo, pilit mong binababa at ngayon, ini-impeach nila si VP Sara Duterte. Diba? Nakakalungkot eh. President Marcos. So yun po, nalulungkot po ako. Gusto ko iparating kay BCE Presidente Sara na ang Kapatagan Municipality po ay suportado po sa iyong laban. Ano man ang kung malapit lang Manila, kasama mo kami lagi. Maraming salamat, Mayora Raida Maglangit, sa suporta mo sa ating Vice President Sara Duterte. Talaga kayo ay mayroong prinsipyo. Maraming salamat. Hindi kayo katulad ng isang congressman dyan sa Lanao na si Congressman Adyong na pumirma ng endorsement ng pag-impeach kay VP Sara Duterte, na nakakalungkot ng dahil lamang sa ayuda, na pag hindi ka susupport ay wala kang share ng blessing. Mawawala ng tubig ang yung faucet o yung gripo, walang lalabas na tubig. Yan ang totoo dyan. Kakalungkot, di ba? Okay, so maraming salamat aking mga minamahal na kababayan. Samang lupalop ng mundo kayo ngayon napadpad. Maraming salamat sa inyo. At bago natin bibitawan to, ay please naman, huwag makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para maging update kayo sa naman video ang aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Safety first. Mabuhay kayo dyan.